Mga kapatid, ako po si Aga Mulak at ako po ay nagbabalik para sa mas malawak, mas masaya at mas makabuluhang paglalakbay dito sa Pinoy Explorer. Welcome to NYC, New York City. Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang talaga, ang daming pwedeng matuklasan maging isang Pinoy Explorer. New York City, tinaguri ang capital of the world. Tahanan ng mahigit 8 milyong katao kung kaya't itinuturing na pinakamalaking syudad sa Amerika. New York City, a city so remarkable, it is often described with superlatives. Pinakasikat na tourist attraction sa Amerika. Pinakamatayog na building sa Western Hemisphere. Pinakamalawak na rapid transit system sa daigdig. Sample lang yan ng pinaka-fantastic features ng Big Apple. Andito ako ngayon sa Times Square, ang tinatawag nitong crossroads of the world. At dahil sa muli natin pagsasama, lilibutin natin ang New York, USA. May mga nagsabi na tumayo ka lang sa gitna ng Times Square ng matagal-tagal, bawat tao sa mundo ay dadaan sa harap mo. Siyempre may pagka-exaggerated ang pagsasalarawang iyon, pero walang duda na isa ito sa busiest pedestrian intersections sa mundo. At isa sa pinakapopular na destinasyon sa Big Apple. Katunayan, itinanghal itong world's most visited tourist attraction in 2011 ng Travel and Leisure magazine. Sa estimate daw kasi ng Times Square Alliance, lagpas 39 million ang bumibisita rito taon-taon at humigit kumulang 300,000 na New Yorkers at turista naman ang nagdadaan araw-araw. Sa palagay ko nga, kung gusto mong makita ang pinakamalaking grupo ng turista sa New York na nagkukumpulan sa isang lugar, dito ka dapat pumesto. Pero laking gulat ko pa rin nang biglang may tumawag sa akin. Hoy! Malapit lang kasi dito sa Times Square ang Broadway Theater District na nagtatampok sa Broadway musicals and plays tulad ng mga pinagbidaan ni Lea na Miss Saigon at Les Miserables. Bakit pumupunta ang tao dito sa magulong-magulong lugar na to? Nagtataka sila. Look at it though, it's fun. Exactly, it's just like that. It's That's fun. it, yeah. It's always had this vibe and it's alive here, but the people that live in New York Yeah, of are gonna course. be here. No. We'll find another place to go. And all the restaurants are amazing. Oh, pero kita nyo mga kapatid, kung hindi ako pumunta dito, hindi ko makikita You will to. not see me. Dito pa ha, dito mismo, Times Square, my golly. Ang sarap talaga ng pakiramdam na makita ang isang kaibigan. Pero marami pa tayo papasyalan dito sa NYC, kaya nagpaalam na muna ako kay Lea. Ipinagpatuloy ko ang paglalakad sa kahabaan ng Broadway. Itong areang to nga pala mula Times Square hanggang sa Broadway Theater District ang binansagang The Great White Way dahil nga sa dami ng ilaw at electronic billboards na nagpapakinang sa lugar. At ito lang ang natatanging lugar sa NYC kung saan required na maglagay ng illuminated signs ang mga may-ari ng buildings. Dahil alam ko na isa ito sa pinakagusto at balak ninyong puntahan, ipinaghanda ko na kayo ng travel guide. Ang New York City ay nasa southeastern part ng state of New York. Binubuo ito ng 5 bahagi o borough, namely Manhattan, Brooklyn, Queens, the Bronx, at Staten Island. Para makarating dito mula Manila, kailangan lumipad ng mahigit 13,700 kilometers. Kaya ihanda ang inyong sarili para sa mahabang paglalakbay. Karaniwan, umaabot ng 17 hours ang biyahe.
Yun ay kung walang stopover. Pero sa ngayon, walang direct flight mula Pilipinas papuntang NYC. Ang shortest flight available ay 18.5 hours with 1 stopover. Alam niyo ba na umaabot ng 50 million na mga turista ang pupunta sa New York taon-taon? Ganun kadami. Isipin niyo kung yan mangyayari sa Pilipinas, sarap sana. We have a long way to go. Dahil as of 2012, higit 4.2 million pa lang ang foreign arrivals natin sa Pilipinas. Pati nga bilang ng mga taong nanood sa Broadway theaters, napakarami pala. 12.16 million daw ang audience attendance nila last year, grossing a total of $1.15 billion. Wow! Mag-apply na rin kaya akong Broadway star. Ano sa palagay nyo? And, by the way, itong mga ilaw at billboard sa Broadway ay nakasindi 24 hours a day, 7 days a week. Patunay na ang NYC is the city that never sleeps. Mula nung dumating ako dito sa Amerika, siyempre ang parati mong kakainan, kundi puro pagkain na Amerikano. Ngayon, meron dito sa Manhattan mismo, Filipino restaurant. It's like a bar. Pero, ang kagandahan nito at ang kakaiba rito, pinupuntahan siya ng iba't ibang mga nasyonalidad. Meaning, hindi lang mga Pilipino, hindi lang kasi usually sa ibang bansa, pag Filipino restaurant, puro Pinoy lang kumakain. Ito, parang nabuksan na yung pintuan para sa mga iba-ibang nasyonalidad. At ito yung pupuntahan ko ngayon, ang jeepney. Galing nito. Hi, Nicole. Hey, oh my God! How are you? I'm so happy to see you. Aga. Mga kapatid, kasama ko si Nicole, ang may-ari nitong jeepney. O para mas kumpleto, Jeepney Filipino Gastropub. Gastropub kasi raw it's a bar that serves meals, not a restaurant serving alcoholic drinks. Okay, mga kapatid, kayo na sinasabi ko na it's very seldom that we have a Filipino restaurant na pinupuntahan po ng iba-ibang nasyonalidad. Like basically, if it's a Filipino restaurant, it's only Filipinos who eat there, who patronizes it. But this one, I noticed, you have like all nationalities coming in here. It's amazing. It was my dream because I have an entrepreneurial spirit, but I wanted people to know our culture through food. And I think if people know us through our food, they'll be more inclined to know us through travel, through our art, through much more. This was bigger than food. This is about being Pinoy. In fact, I am a Filipino. Nakalagay pa ito, I am a Filipino. Yeah. So it's just so nice, that someone is just so proud of being a Filipino talaga. Para makakalimutan mo na nasa New York ka pag nandito ka sa loob ng jeepney. Bawat detalye, siniguro nilang may tatak Pinoy. Alam niyo yung mga inuman sa atin na maliit pero lahat ng tao ay magkakakilala? Ganon ang pakiramdam dito. It is delicious. My first time having Filipino food and I love it. Masarap ang food. Sarap! Ayos! I really wanted to make sure that Filipinos loved it and non-Filipinos. So the focal point was making it a Filipino gastropub. Gastropub, yeah. So it's an idea where there's great drinks and great food. Yeah, great food. So the drinks, experience, the experience was what was emphasized, and then Filipino food. Kita nyo, that's Yeah. that means great food, great drinks, that's weight. Each table has individual design. They're numbered. Lahat and then, Pinoy, ano? Yeah, and then each table is then translated into a different dialect. This is Yeah, Nicole no? Scherzinger, Dalawa, and it goes on and I think upat. it's more fun the Philippines, and then even the mga platos are parang very local, very Pinoy. And even this Spoon and I know! fork! Spoon and fork, oh. Tingnan mo, ganyan lang siya, oh. Pag nakita niyo, oh. Kutsara, tinidor, baso lang sa tubig. Ito na yung itsura niya. And it's Nice, fun huh? to teach people how to eat with a Yeah. spoon and fork. Oh. And what you're going to be enjoying tonight is Kamayan night.
And so we do teach people how to eat with their hands. Kumay, ah. So this is your kamayan feast. Grabe, sa dami ng putahing nakalatag sa dahon ng saging, parang may piyesta sa nayon. Ito ang we're gonna have longanisa. That is fried tripe. Go ahead. Try it in the banana ketchup. You know, the New York Times said it was like a reinvention of fried calamari, but made Filipino with fried tripe. So we have longanisa, tocino, crabs, adobong hipon, defeated chicken, which is a Mindanao-style adobo. Very different. I wanted to showcase different regions of the Philippines. Ano rin yung manok? Paano yung manok? Anong We call it the defeated chicken because you have cockfight. One wins, one is defeated. And Natalo it's, sa sabong. Natalo sa sabong pala tawag nila ron. Defeated. Okay. and it's a Mindanao style adobo, so it's sweeter. Okay. You know, most Filipinos in the U.S., and I would say to an extent in the Philippines, we really honor mainland or Luzon style. Once you get more into the province, you get to see the development of different foods. So para di na mahiya, sasama ko na, papakilala ko na ang Team Pinoy Explorer. Kaya para lahat kayo, upo na kayo dito. Halika na, halika na. Pasok na kayo dito. Let's go, let's eat, let's eat, let's eat. Yes. Jeepney. Do you remember how to eat with your hands? Ano naman, hindi mo mawala yan. Ang tawag ng mga sundalo sa ganitong estilo ng pagkain, Budo Fight. At napalaban naman po kami talaga. Akala ata ni Nicole, isang platoon ang Pinoy Explorer Team. You know, a lot of people take a lot home. They're overwhelmed by how much food. But the thing is, we wanted to remain true to being Filipino, that when you go to a Filipino house or fiesta, there's so much food. So we wanted people to feel that spirit. Kaya kung kayo nasa New York City at nang-miss nyo na ang lutong Pinoy, pati na ang mainit na pagtanggap at masayang salo-salo na nakagawian na natin, alam nyo na kung saan kayo pupunta. Jeepney, thank you very much. Bye-bye. Oras na para makita naman natin ang iba pang lugar na sikat sa Big Apple. Ano oras ba ngayon? 8:30 ng gabi. Summer, no? But we're lucky that kaya ako naglalakad ngayon kasi hindi mainit. So like 4 days ago, we were here 4 days ago, mainit. Now, malamig siya. Kaya masarap ilakad, sayang. Plus, ang dami ng kinain ko doon sa jeepney. Ito na po, lalakad ako. Malayo to, mga 2 hours of walk. Parehong nasa Manhattan ang Jeepney Gastropub at ang hotel namin sa Park Avenue. Pero 4 na kilometro daw ang walking distance ng dalawa. Ang layo, pero kung tutuusin, ang Manhattan ang pinakamaliit na borough sa buong NYC with a land area of 59 square kilometers. Mas malaki lang ito ng 2 square kilometers kaysa sa Baguio City. Pero small but terrible itong Manhattan dahil ito ang tinuturing na economic at cultural center ng bansang Amerika. Nandito kasi ang kabisera ng lokal na pamahalaan, ang pinakamalaking commercial and financial institutions, ang mga sikat na museo, teatro, shopping malls, pati na ang mga pamosong gusali na madalas nating nakikita sa telebisyon at pelikula. Sa madaling salita, ito yung New York City na pamilyar sa ating lahat. Actually, ito baka maganda nito. Hindi ko alam kung saan napapunta na masalakad na tayo ng lakad. Pansinin ninyo, kahit mag-aalas 9 na ng gabi, ang dami pa rin naglalakad kasabay ko. Itong Manhattan din kasi ang most densely populated borough sa New York City. Bukod sa mahigit 1.61 million na taong nakatira dito, tumulobo pa ang populasyon
ng hanggang 3.9 million tuwing office hours dahil nagdadatingan ang mga empleyadong nakatira sa ibang lugar. Yan din ang dahilan kung bakit nagtataasan ang mga building dito sa Manhattan. Union Square. So alam natin yan. Nakikita natin, narinig natin parati yan. Ito Union Square yan. So from the 3rd Avenue, there's a 4th Avenue. Noong 1800s, ang 4th Avenue na dati Bowery Road at Broadway formerly Bloomingdale Road ay dalawa sa pangunahing kalsada sa New York. Kaya nang i-develop ang junction kung saan nagkukrus ang dalawa, tinawag itong Union Place before finally being named Union Square. New York. Sarap din talaga. Nakakamiss din yung mga punta namin dito dati. And then now you're here. The first na mag-isa lang po ako. Pero di bali, kasama ko naman kayong lahat. Ilang hakbang pa, nasulyapan ko ang liwanag sa dulo ng mahabang lakaran. Sa pagkakatanda ko, natatanaw rin ang building na yon mula sa aming hotel kaya mas na-excite ako maglakad. Pero pa tayo mga 10 blocks away. Pero di mo mapapansin, yun ang masarap sa Amerika pag lumalakad ka. Masarap lumakad pag malamig. Speaking of cars, alam niyo bang 52% ng New Yorkers ay walang sariling kotse? Karamihan pa sa kanila, hindi nagdadala ng sasakyan kapag pumapasok sa trabaho. At ito pa, 10% naman daw ng mga bumabiyahe papasok ng opisina ay naglalakad lang. Kaya noong 2011, isang pribadong kumpanya na nagpo-promote ng paglalakad ang nag-recognize sa New York City bilang most walkable city in the United States. Paano ka namang di mai-inspire maglakad niyan? Andito pa rin tayo sa Land of the Giants, ang borough ng NYC na may pinakamaraming high-rise buildings at skyscrapers, ang Manhattan. Katunayan mula 1890 hanggang 1973, 9 na building sa Manhattan ang magkakasunod na humawak sa titulong World's Tallest Building. Siyempre, isa sa mga kilala na puntahan dito o landmark dito sa New York ay Empire State Building. Inakit ko na yan dati. Siguro mga 4 times ko nang nakit yan. Pero bata-bata pa ako noon. Ngayon, parang tingnan na lang natin siya from dito. Sino nga ba sa atin ang hindi nakakakilala sa pinakasikat na gusali sa New York City? From its base to its roof, the Empire State Building stands 1,250 feet tall. At kung susukatin hanggang sa dulo ng tore nito, 1,454 feet ang kanyang total height. Nang makumpleto ang construction ng Empire State Building, katakot-takot na world record ang sinira at sinimula nito. It was the first building to have more than 100 floors. Itinanghal itong world's tallest man-made structure from 1931 to 1954. World's tallest freestanding structure until 1967, and the world's tallest building hanggang 1972. Sa ngayon, number 20 na lang ang Empire State Building sa world's tallest completed buildings ayon sa Council on Tall Buildings and Urban Habitat. But look closely and you'll notice na ito rin ang most enduring. Considering na halos lahat ng nasa top 20 ay itinayo noong 90s hanggang 2012.
sobrang sikat nga ng Empire State Building, approximately 100 million tourists na raw ang umakyat sa observation deck nito mula nang magbukas sa publiko. At nadadagdagan pa ng humigit kumulang 4 million kada taon. But here's one interesting fact. Ang Empire State Building daw ay dinisenyo para maging lightning rod at hindi naman sila nabigo dahil tinatamaan daw ito ng kidlat 100 times a year. So naman ngayon, nakikita nyo ang sikat na Grand Central Station. Nito lamang nakaraang Hunyo, ipinagdiwang ng Grand Central ang ika-100 anibersaryo nito. Sa loob ng napakahabang taon, nagsisilbi itong mahalagang bahagi ng New York City. Una, bilang National Historic Landmark at pangalawa, bilang pinakamalaking train terminal sa buong mundo ayon sa bilang ng platforms. Araw-araw mga 750,000 commuters, tourists, shoppers at diners daw ang pumapasok sa Grand Central. Pero paalala ng mga namamahala, mali raw tawagin itong Grand Central Station dahil 1913 pa binago at ginawang Grand Central Terminal ang pangalan nito matapos itong sumailalim sa major reconstruction. Teka, nabalitaan nyo na ba na 10 hanggang 20 million daw ang estimated value noong relo sa tuktok ng information booth? Well, kwento kutsero lang daw yun. Noong 1930, bago matapos ang Empire State Building, 1929, itong Chrysler Building ang pinakamataas na structure sa buong mundo. Naungusan ng Chrysler Building ang nooy world's tallest building na 40 Wall Street dahil patagong ginawa ang antenna spire nito sa loob mismo ng building. Kaya ang original height na 925 feet from base to roof ay bilang na dagdagan at naging 1,046 feet to bag the title as the world's tallest building on May 27, 1930. Nag-set din ng record ang Chrysler Building bilang kauna-unahang man-made structure na lumagpas sa 1,000 feet. Ito pa ha, imbis simento, gumamit sila ng mahigit 3,800,000 bricks para buuin ang ilang pader ng gusali. Kaya kahit 11 months lang ito nagtagal bilang world's tallest building, hindi naman ito natitinag bilang tallest brick building in the world sa loob ng 8 dekada. Tulad ng sinabi ko kanina, ilang beses ko nang napuntahan ng New York City at ilang beses ko na rin nakita ang top attractions dito. Pero ngayon ko lang talaga sinuyod ang mga kalsada nito at ngayon ko lang din na-realize na hindi lang 2 o 3 ang muka ng New York City. Kung gaano karami at magkakaiba ang mga muka na nakakasalubong mo sa kalsada, ganoon din karami at magkakaiba ang muka ng syudad na ito. Okay, so nakarating na kami dito sa aming tinutuluyan sa Waldorf Astoria, Park Avenue. Ilang oras na nilakad namin? 1 oras at kalahati. Bali, wala. Ilan yon? Mula 13th hanggang 49th. Not bad. Siyempre, sanay tayo sa Pinoy Explorer kung saan tayo naglalakad. Lahat ng bundok ay nakita natin, lahat ng kuweba, binaba na natin, pinasok na natin. Lahat. New York pa. O ngayon, dito na ako. Good night, people. I love you all. See you tomorrow. Good morning, New York City! Mukhang perfect day na naman ito to explore NYC. Kaya mabuti pa, sunduin ko na ang kaibigan ko. Okay, Big Apple, Gotham City, the city that never sleeps. Ang daming pwedeng ibansag, ang daming bansag sa New York City talaga. Pero pwede rin natin tawagin tong Megas City. Bakit? Dahil balita ko,
paborito raw ito ng kaibigan ko, itong New York City. Ito raw ang pinaka-paborito niya sa lahat ng syudad sa buong mundo o sa Amerika. Sino yung kaibigan ko na yun? First time makakasama ko dito at napakaswerte ko. Napakaswerte natin. Kaya masaya nyo pa, my friends, kapatid, Miss Sharon Hello! Cuneta. Ang aga-aga mo? Hello. Hello! Mag-explore ba Mag-explore tayo. So, hindi kailangan mag-long gown. Hindi Halika ka na. mag-long gown, tsaka kita mo. Kasi sinasabi ko, paborito mo raw to. Oh, super. Okay, teka muna. Ang tanong ito, saan tayo pupunta? Diyan na lang malapit. Sino ba? Ikaw ba? Park muna. Sa Central Park muna tayo. Okay, doon tayo dadalhin. Paminsan-minsan, okay lang namang mawala. Lalo na't ganito kaganda ang panahon. May kaibigan kang kasama at gusto mong takasan ang ingay at gulo ng syudad. Yun naman talaga ang purpose ng Central Park kahit nung kinoconceptualize pa lang ito. Kaya happy ako na dito kami pupunta ni Sharon. Masaya-masaya ako dahil kita mo, dito magagawa natin to. Makakapaglibot tayo dito na naglalakad-lakad lang. Oo. Tayong dalawa. Wala bang kotse? Walang budget. meron naman akong bala sa'yo. Naku po. Pero Naku po. Pangkape man lang. ako nang bala sa'yo, lilibre kita. Ayan, 10 years na po kayo magkaibigan. 10 years ko na po naririnig yan. At ngayon, para pa matutupad na to, lilibre kita Saan mamaya ng wallet mo? Hindi ko na naman dala. Ayan na naman ang sinasabi ko. Iniwan na naman sa hotel. Ano Hindi ba ko yung na wallet madala. na yan? Balikan ko na lang kaya ang wallet ko sa hotel. Para hindi naman nakakahiya sa bisita natin. Tama. Kaya mga kapatid, magkita-kita na lang ulit tayo sa susunod na linggo.